Morning po mga kababayan, ma'am sir. Good evening. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 21, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Ayala Mall sa Clover Leaf. Ang layo pala nito, sa may Bonifacio Avenue, Balingasa, Balintawak, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may First Street, sa may Palmera Spring 2 Subdivision, Barangay 173, Congress, ano to? Congress, Caloocan City. Hindi ko alam to. Ibig sabihin sa North Caloocan yan. Ay naku. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Okay. So dito pwede ako dito. Pwede. Yan, umihi lang ako. Hindi ko na kaya eh. Tulog. Mas tulog pala dito. Kasi doon sa pinag-iyan natin. Dininto. Dapat dito na lang pala, oh. Mas maluwag. Ala eh. Hindi ko naman alam eh. May matadaan pa tayo maluwag na ganyan. Kasi sige na. Ihina talaga ako eh. Hindi nung may madaanan tayo mga damuhan eh. Dito na lang. Lalaki naman tayo.
sa ating bansa. Ay, nako, kala natin pelikula lang yan, no? So, kinumpirma na nga ho yan, and I think forensics, lumabas din yan, ano, na katawan nga, o bangkay nga ni dating Yusek Cathy Cabral na nagpampo sa bangin sa Tuba Benguet. Sa autopsy ay blunt force trauma, consistent daw po ito doon sa pagkahulog ni dating Yusek Cabral at wala pang nakikitang senyales ng foul play. At nagpatupadaw din po ng search warrant ngayon ang National Bureau of Investigation sa hotel room sa Baguio na tinuluyan ni Cabral. We're actually trying to call yung mga officials po involved dito, no? But unfortunately, siguro din no, dahil Sunday, gusto natin sana maka-follow up. Busy raw ho, busy pa yung mga official ho. Pati sana yung special task force, no? Binuo, no? Ng CAR, Special Task Force Group, Cabral. Kasi siyempre, alam na muna natin ito, napakarami ng tanong dito, no? At ang layon, yung sinasabi ngayon sa latest, ng search warrant doon sa hotel room ay mahanap pa yung mga gamit na posibleng makatulong sa pagtukoy sa mga pangyayari bago ang pagkamatay ng dating opisyal. It is very unfortunate as well na magkakaroon din nga ng kasuhan dito na nagkaroon agad ng pamilinis doon sa crime scene, diba? Yung sinasabi ng DILG rito, di ba? Hindi mo na ombudsman yata, no, na agad-agad yung mga gamit ay binigay mo ng local police sa pamilya. Eh dapat naka-cordon yun, automatic yun, ba? Sabi ng ombudsman, sa ganitong mga incident, dapat hindi ganon, authorities muna yan, no? Hindi muna sa pamilya. Kaya, I doubt, mahirap po yun, no? Lalo kung mag-create ng suspicion. Kasi kung makuha man, ma-retrieve man yung ilang mga gamit na napunta na sa pamilya, how sure are we na wala akong altercation, alteration, wala akong pagbabago o ano bang ginawa roon. So medyo marami ho rito, no? And I think very basic sa mga usapan mo ngayon, kung nakikinig ko kayo ng mga balita at inyo kong binabantayan ito dahil Diyos ko, para ho itong teleserye kung ano na naging spin rito, ay yung basic question kung bakit, ano dahilan at pupunta ng Baguio ng Norte Umakyat doon ang dating undersecretary. Di ba? Sa mga balita ko, kung napagbabasa, mag-analisa ko rito, wala pa kong ganon. And it is also parang surprising na yung driver ni Yusek Cabral, and I think for so long, driver na niya ito, talabas na hindi rin niya alam kung bakit niya ipinagmaneho yung kanyang boss papunta ng Baguio. Di ba? So ito ay basic questions, no? At siguradong kayong mga sumusubaybay dito ay napag-isipan nyo na ito ring maigit. And of course, in this season of peace and love, naiintindihan din ho natin yung apila ng ibang mga tao at including ho yung pamilya ng dating undersecretary na wag na munang mga magbigay ho ng mga iba-ibang speculation na nakaka-apekto na raw po dun sa pamilya. But of course, bilang hong dating public official, sentro, ito hong ating binabantayang flood control bill at sa mga budget insertion, sentro di ba? Sentro talaga ng kung matatandaan ho ninyo siya ho yung tinuturong parang mastermind, parang arkitekto doon sa Department of Public Works and Highways, itong mga budget insertion na ito. Dahil bilang dating Yusek ng planning, yan ho ang kanyang direct involvement. And di ba, nagsimula yan na nag-surface yung kanyang pangalan doon po sa revelation ni Senador Ping Lacson na isang Yusek Cabral ang tumawag naman kay Senador Tito Soto para magtanong kung paano, magkano yung gusto niyang maging insertion doon sa budget for 2026. Ako, talaga ho, mamaya ay we will try to make sense of this, mga kapamilya, dahil alam ko marami kong sa atin ang uhaw pa na marami kong mga informasyon tungkol dito, ay pare-pareho tayo nag-aabang. But meantime, gaya ho na naipangako ng ating palatuntunan kanina sa pagsisimula ay ating kung bibigyan pansin is
ito hong usapin naman para po sa ating mga kapamilya, kaserbisyo na persons with disability. Yan. So, paano ba pag-usap po ngayon ng mga House Bill? Alam ko, particular, halimbawa, meron pong sinusulong ang isang representative, itong House Bill 3770, ito nga po yung Disability Support Allowance for Persons with Disability Act. Ayan. So ito yung ating pag-uusapan dahil ang organisasyon po na kung sakaling ito ay sulong, magtagumpay, ang organisasyon po na, of course, ang department that will spearhead the Department of Social Welfare and Development, pero meron itong katuwang ang DSWD, isa ko rito ang NCCA, National Council for Disability Affairs. Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Kasama ang professor ng bayan, Ricky Rosales. Makakasama natin on the line si Attorney Walter Alaba, tagapagsalita po ng NCDA, nga pong National Council for Disability Affairs. Attorney Walter, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pag-unlock sa ating palatuntunan ngayong gabi. Magandang gabi po, Prof. Ricky, and towards nakikinig sa inyong programa at nanonood sa inyong programa po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat ulit sa inyo pong pumapaulat kahit linggo po ngayon. Attorney, siguro bigyan mo muna kami ng latest. Dito tayo? No? Ano pa? Lahat po ng mga social barriers, Magsisimba yun eh. natin. Tagaling ngayon talaga kayo? Hindi. Hindi ako tagaling Ano pa? Hindi ako tagaling Economic, economic na challenges. Ano pong probinsya nyo talaga? Bicol ako. Na yun, na ulit. Paano, well, kayo, kasama na rin yung sa mga Diyan ako nakatira. Pag-uusap. Saan nga kukuha ninyo? Palmera yan eh. Question na Pero may bahay talaga kami sa with the probinsya. there is Doon sa Bicol o sa Ringayen? Sa Ringayen. But I believe, sir, Hindi, ibig sabihin, Ha? nakatira din pala kayo doon sa Ringayen. Oo, pag ganun ako. Ba't taga doon ng asawa niya? Oo. Hindi mo kahit hindi kayo ng Pangasinan, Pangkalado. Hindi. Kahit hindi na konti. Ah, Minsan talaga ako. Pangasinan kasi ako pwede ako. San Carlos naman ako. San Carlos. Ang laki ng ano doon. Ang laki ng... Bago tayong ano doon yung Wilcon. Hindi ako ano na eh, matagal na ako hindi umuwi din eh. Hindi kasi nagpapaayos kami ng bahay. Oo. Nakuha namin ng gamit, Wilcon, Santa Barbara at saka Villasis. Oo. So yun lang naman ang kompleto ano eh, saka City Hardware sa may ano, tawag dito, Kalasyaw. Sa may kalasyo, meron nga doon. May kalasyo. Ngayon doon sa San Carlos, laki ng ano, bago. Meron na palang welcome doon. Mas sa malapit-lapit San Carlos. kaysa pag galing kami ng Lingayen. Oo, Mas malapit na. malapit Oo. kaysa sa Santa Barbara. Oo, mas malapit doon. Oo, Diba, no? meron na doon. Siguro ano po, may mga naririnig talaga tayo na yung mga person with disabilities. Galing na ako sa amin sa Dagupan, nagpa-check up ko kaya ulit-ulit. Ba't ano daw, ano po yung problema sa ano niyo? Binigyan lang ako ng ano, mataas ang uric ko raw. Aha. Pero hindi naman ako kumakain ng mga bawal. Parang to the extent na Kailangan nyo sa eksperto magpatingin na lang. a long line para pagsabihan lang na okay, hindi ka pwedeng makikita ng ng ating local chief executive or ng offices. And then parang Ayoko naman mag-drive. Isa lang ako. Kasi ako sir, Kakantok pagka mag-isa mag-drive. Paano na ako, pagod na. Tanda na eh. ang hirap for a person with disabilities. 76 na, pagod na lang. Physically. Kasi parang nagmamakahawa. So the disability support fund per se is for them na parang solution na hindi Hirap naman paano yung sasakyan na yun eh. 20,000 kilometers pa lang, 5 years na. Alaga sa takbo ah. Alaga. Doon na lang. Saka sakaling i-dispose nyo yan, swerte yung makakabili. Oo nga eh. Saka ano, saka sa namin na ano,
Oo, mas maganda talaga pag ikakasa kasi may kamahalan kasi pag ikakasa ka na. Tuwing pag nag-change oil, Oo. yan sa'yo kung ilang kilometrahe ang dapat ka mag-change oil. At least, naaalala na. Ako din naman hanggang 20,000 puro ako kasa. Kaso nung nilayasan ko na rin ng kasa nung nag 30,000 na rin dahil Ngayon nga Masakit na na rin. nagamit eh, gawa ng namimili ng materyales. Mm-mm. Eh, nung nakaraan eh, ano lang yan eh, siguro 1 year ago, 12,000 lang kilometrahe. matipid kayo sa pagbiyahe. Pero bumabiyahe din ako dito. Pero siguro nakalimang beses na ako balikan. Ganon siya. Parang ang proposal Laki nito. Ako, siko-siko na. parang unahin yung parang multi-year. Tama, ganun. Laki. Kasi yung budget Galing na na po, tayo malaki sa mga talaga ganyan. yung diba? Kung hindi sir, 2,000 na... Ang bilis pa. Barkada pa lang eh. Yung mga anong yun eh, mga ano yun, mga batang driver na ano na. Diba? So medyo ano talaga. Atat ba? Galit na pa ka ng silinyador. Kaya pag nakadisgrasya talaga, warak eh. Iba na yung mga disiplina kasi ng mga bagong ano eh. Saka hindi yung ibang ano rin, pag hindi nila alam yung ganyan mga, hindi ka na makikita ng mga driver, yung malalaki na, no, mahirap pumesto. Pag hindi Kaya nga eh. kakainin ka talaga. Tama po kayo sir, tama po kayo. May ano nga sir eh, may mga different ano din, different din sa mga good practices, different sa sa mga neighboring natin ng mga countries. Na kinukuha Yan ang natin una na- naming bahay eh, yung nandyan. service Bago kami nalipat dyan, galing kami ng Galas, marami pa po tayo Quezon parang, City. nakikita na 1990 kami lumipat dyan, wala pong katao-tao. Mahirap kasi nun eh, nangungupahan kami, because ang liit ng sweldo. Sa government po ba kayo sir? Dati? Ha? Sa government kayo? Sa gobyerno dati, DNR. DNR kayo. Pero nasa probinsya ako nakadestino. Nagkaroon tayo ng emergency na ginagamit sa Malaki naman sahod sa gobyerno ngayon kumpara Ngayon na lang, magsimula kay kay Cory. kumpara sa private ngayon, mas ano na eh, mas malaki na ang government ngayon. Maganda nga ng gobyerno sa kayo benefits. So, nagkaroon po tayo ng unified person ID. So, yung Nakasecure ka kumbaga pagka nakapasok ka na sa gobyerno. meron tayong Kasi ang gobyerno kasi hindi lang sa kapag magtatrabaho ka, basta nagtrabaho ka, nagtagal ka sa kanila hanggang sa pagkamatay mo, meron ka na talaga, diba? Yung pension, di ba? Basta nag-retiro ka. Basta nag-retiro ka. ID nila. And then there's Alaga ka ng Yun gobyerno. ang maganda. na pag-scan mo yun, Yun din ang hindi ko naisip nung aking kabataan. Pero ako nag-aral ako agriculture, ako nagtapos. Nagtapos ako sa Muñoz, BBC, ang lalayo, no? Mayo. From Bicol to Muñoz. Marami rin akong mga classmate noon, mga taga Pangasinan, mga Ilocano. You have you have to define the person with ID. Right. Digital Kaya mas mabilis akong natutong Ilocano. Ang hirap ng Pangasinan. Oo, pagka ano talaga, Nahihirapan ako. medyo mahirap talaga ang Pangasinan. Kasi yung registry na yun, yung sinasabi ko na 2.5 billion na registry na yun, is actually for program and services para sa mga persons with disability regarding health. So wala siyang, hindi siya equipped na gawing verification system. Pag nagbe-verify tayo ng ID, sir, because of our laws, ang magbe-verify ng ID is actually the issuer. Hindi na yung issuer, di ba yung mga persons with disability office na mga health. So, malaking ano pa rin pala yan. Nagkaka-traffic dito sa may SM, Opo, sir, pero ang maganda dito, Opo. Kasi hindi ako dumadaan kasi dito pag galing ako ng sa may, dito na ako makman sa may, may kawayan.
dumadaan. Dito tayo pinatuturo sa Ano po yung ano, hindi po dala ko sa sakyan. Ano sa palagay niyo, sir? Okay, diretsuhin na lang natin to, no? Kirino. Kasi kung liliko pa tayo dyan, Yes, sir. Tama. di natin sure kung may nagmumula nga dito eh. Pagka diniretso to, linggo naman, baka naman, linggo nga. Dito ngayon. Dito lang yan sa SM. So aga, diretsuhin na lang natin yan. Bahala na si Batman, sir. Kung sobrang traffic, no choice. Linggo kasi. Pero kahapon talaga, grabe traffic kahapon. Kahapon. Sabado. Saka ngayon, grabe na pasahero sa bus. Kasi puro mga ano na mga bakasyon. Bakasyon, tapos yung mga ano naman, galing naman ng probinsya, papakasyon din dito. Eh, kailan ba ako galing? Palitan. Galing ako ng San Simon ng Miyerkules. Galing ako ng San Simon. Alright, ako, Attorney Walter, first time natin Pampanga, San Simon. Pagkat tinignan lang namin yung bagong parang container van na ginagawang bahay. Oo. Yes po po. I hope that we also invite us kasi Wala pang bus ngayon. Ang naglalaro sa NLEX ngayon, puro bus. So, thank you talaga, sir. On behalf of our executive director, Leslie Lilova po, we are very thankful na naimbitahan niyo po kami sa inyong programa. Yes, sir. Kailangan, sabi nga, kailangan magkaroon ng Sila natin yan. malawakang awareness sa mga ganito. Kasi talaga hong, alam natin, pinagdadaanan na marami po nating mga kapamilyang PWD. Sir, thank you po Thank you po, sir. And sa ulitin, sir. Yes, sir. Of course, of course. Mabuhay ka. Attorney Walter Alaba, nagpagsalita po ng National Council for Disability Walang gasolina dito. Affairs. Oo. Walang break ang balitaan sa Story of Singko sa kasama ang progressor ng bayan. Meron din naman mga ano dito, mga murang mga gasolinahan din. O yung uno, di ba, no? Uno, murang uno. Oras, 7:03, 3 minuto. Pero kung Infinity. mag-share ka, talagang mahal ang share. Oo nga. Mahal ang share. Buti pa yung Petro, nakikipagsabayan sa mga mumurahin na ano. Hindi, yung misis ko dating inspector ng sa mga gasolina. Sabi niya pare-parehas lang yan. Oo nga, sinasabi nila mas malinis daw ang share, mga ano. Pare-parehas lang. Sabi niya. Sabi nga din naman ng mga naisakay kung ano, yung talagang nagtatrabaho din sa ganyan. Parehas naman ang gasolina yan, sabi. Ginawa pa. Lemex 40 na kundi in capsule. Nagdadrive ako rito, nahihirapan ako sa ganyan, no? Sa gitna, pag madilim, di mo makita kung may tao. Yung barrier. Oo, may tatawid. Opo. Sa pagitan, nandiyan ako na ano. Ako nga, medyo maano na rin ang mata ko pagka ganitong gabi na rin. Ilan taong ka na ba? 46 pa lang din naman. Bata pa, kaya pa. Kaso, medyo na rin. Pati sa pagbabasa, pagka hirap na hirap ako pag maliliit na. Hirap na hirap ako. Hanggang ano ko lang, nahihirapan ako pag long distance ano, yung ganyang ilaw, yung lalo yung hindi marunong ang driver. Naka-high. Oo. Nakakasilaw. Tapos ang ilaw, kahit sa inyasan mo na wala. Saka yung baba talaga, dapat pinaguhuli ng LTO yung mga ano yan eh, yung malalakas. So yung lalo yung may kulay. Oo. Sakit sa mata. May mga nagtitinda kasi, pinapayagan dapat din nila payagan yung mga nagtitinda ng gano'n. Sakit sa mata. Samantala yung sa atin, built-in na yan eh. Oo. Bakit mas okay naman pang yung panggagalingan yung pag magdadrive kayo long distance, Pangasinan lang din naman. Walang bundok-bundok. Wala. Unlike kapag umuwi kami doon kina Mrs. sa Isabela, puro bundok-bundok dinadaanan namin. Oh, puro ano yan, pagdaan mo dito sa may ano tawag, Dalton Pass, di ba, no? Oh, Dalton Pass. Oh. Paano pa naman yun eh, medyo mababa pa.
hintayin kayo mamaya. Basta, medyo okay naman. Hindi katulad sa Baguio. Sa Baguio, talagang abrupt na bus mo, sila po natin mga shooting. Dito po sa ECMM, Precious Wisdom, 6149. Yung bagong daan na papuntang sa Bales, dyan sa may Pangasinan, sa may Infanta, banda? Hindi ko lang na isama kay Attorney Walter Rubalina. dating sabog ni Batawi, Congressman siya. Yung mga kabataang nag-aaral sa PWD, tapos sa klase pa Hindi nadadaanan pag galing ka ng parang strictly pa yung magandaan mo Tarlac. Kaya ko we'll try to Punta ka ng Tigayun. Hindi ko masyado. Grabe, ang tarik ng daan. Kaya pala, sinara yun nun. Ay na-accident. Sabi nung kaibigan naming driver sa Baguio sabi niya, talo ka ni Pampanga. Sabi niya, tagal ko ng driver balik-balik ko sa Baguio. Hindi ganito katarik. Between yung shortcut na papuntang Sambales. Ay talaga ho, normal nakakalat ng mga jeepney sa pagkamatay po ni dating Dapat talaga paggagawa ng kalsada, wag masyadong banayad lang. Kasi yan ang nagkukos ng aksidente, yung masyadong matarik din. Pagkwentuhan si Professor Roland Sibulan. Sayang, at ito mga authorities na gusto natin i-follow up sa ongoing investigation, gusto natin matawagan ngayon. But we understand, magbupak, kung sila magtatrabaho ulit, ano papahingi yung mga tao. We're trying to make sense. Ano ba ang hindi pa natin nasasabi rito? Ano ba ang hindi pa natin? Kasi aminin na ho natin, nabigla ho tayo rito at aminin na ho natin, siguro huwag na tayong magpa-ikot-ikot pa. May kinalaman ho ito. Dito ho sa ating kinasasagpakang corruption scandal. So si Professor Simbulan po ay chairperson ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG at Professor Sen sa Public Policy ng UP. Tagal po hindi nakausap to ngayon lang ulit. Prof. Roland, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Story Outlook, sir. Magandang gabi, Ricky, at magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Nice to see you again via Zoom. At nice to talk to you again. Matagal na ulit yung huli nating pag-uusap sa radyo. So ano ang basa ninyo rito? Siguro ang unahin natin, no? What does this reflect? Ito hong nangyari ito kay Jose Cabral. I don't know if you feel the same. Pero ako parang may kinalaman po ito dito sa whether suicide, whether may foul play, whether kung ano ho ito, parang related talaga ho ito. What do you think dito, Prof. Roland? Oo nga, Ricky, ako rin nabigla din ako nung mabalitaan ko yung nangyari. Pero malamang, ayaw natin mag-speculate, pero malamang may kinalaman din ito sa nangyayaring investigation sa flood control project at yung nangyaring mga anomalya. Pero gusto lang nating emphasize na dapat maging thorough yung mga investigador, lalo na doon sa pag-secure doon sa mga personal items ni dating Jose Cabral, including yung hindi lang yung dokumento, kasi pinag-uusapan nila yung pasang kanina yung documents na possibly na na turn over o nabigay sa ilang congressman o ilang tao. Kinalaman dito sa investigation. Pero lalo na, I think, verified na yung Malapit-lapit na. kanyang mga gadgets. Yes. Including yung kanyang cellphone at computer. Kasi dito ma-trace yung tinatawag na digital trail. Yes. Yung conversation, chatting, at kung sino ang mga yon. At kung sana ma-secure ito kaagad. And preserve as evidence. Kasi kung hindi, sayang kung hindi, itong mga ebidensyang ito ay malilibing
kasama ni Vincent Coral, pagkaroon na naman. Gusto natin mangyari yun. Gusto natin, we want to get to the bottom of the issue. And para managot yung mga dapat managot at mabawi ng sambayan ng Pilipino itong nakulimpat na mga milyon na salapi na pinaghirapan ng taong bayan at para sana sa mga proyekto at para sana sa mga serbisyong pampubliko. Pero napunta lang, well, including PhilHealth, pati dito natapa yung PhilHealth funds eh. Not possibly, no? Dahil inano nila, nilipat nila dyan sa mga unprogrammed funds, no? Yung pang isang taon. So, we want to get to the bottom of this, and that's why important at this point na secure as soon as possible at preserve yung evidence na ito. Lalo na yung Saan yung huli mong atid kasi kanina? kung hindi talaga makuha o Saan yung huli mong atid? paper trail, Ah, no? Yung mga tapos papeles Doon sa may bandang ano, pati yung mga Project 7. pinirmahan niyang mga kontrata. Saan Sana na galing nun? yung Kinuha ko sila sa ano? Sa may ano lang? Grass Residency, sa may likod lang ng SM. SM North. Oo, lapit lang. Communication niya na magamit ng digital technology, including laptop. Kasi yan, ang maganda sa teknolohiya yan ngayon, minsan kahit intentionally binura, pero pwede pang i-retrieve yung nabura. Talagang magagaling yung mga IT experts natin, lalo na investigador, para i-retrieve ito bilang ebidensya. Kasi very vital to, kasi lumalabas talaga. Kapag halimbawang, di ba, no contact, Apprehension. apprehension tayo, no? Nakalabas kasi ako minsan, papunta dito, nakalimutan ko naka-coding ako. Planning, no? Saan po bang? Hindi. Dito ako na, ano, dito. Hindi po ata sakop ng yung NCAP. Sa coding din po. Para maipatupad itong Kaya, mga proyekto nagpabibunan ako. na-identify na Wala po, hindi yun, ano, tinapos NCAP. o kaya ghost project. Right. Nababanggit ninyo ang Saka may ano naman ang coding, may window time naman, window hours. Oo, ano, galing naman ng ano, nag-index. Ay, pasok ko dito. Sabi ko, araw ngayon. Sabi ko, alam tayong get na si police Martes. dahil sa nangyari. Pero Ano, ending natin, agad-agad na pag-search ng kanyang mga gamit nandito na sa kami. family. At, Ay, ano, Martes? Oo, Tapos anong ending nyo? 4? 4. Ay, hindi. Hindi yun ano. Martes, di ba? Hindi. 1, 2, 3, 4. 2. Ang ano, ay, o nga no, Martes nga no. O nga no, Martes nga. Sabi ko nga, teka, Meron natin na napakakatikan nung mga oras. Anong oras yun? Ano, siguro, past 8. Ay, coding na. Nahabol namin yung ano rito ng isang agency. Travel agency Hindi may dito. makakuha pang ebidensya doon kasi kahit na Ang ano doon, yung pagka pinara kayo, yun na, sigurado na yun. Yun na nga. Sabi ko ba, o baka naman kako ano, sa ano na lang. Narinig ko na yan. Kita. Narinig ko na po yan na hindi sakop ng NCAP yan. Ito. Yung coding. kaya pa Yung mga violation lang na ano ang NCAP. chat. Kasi maraming magagaling ngayon na ano, minsan kahit na accidentally na pura, minsan kahit intentionally, pwede pa rin ma-retrieve ng mga investigador. Hopefully makuha itong mga gadget. And then we also understand yung pinagdadaanan niya ako ng pamilya, no? So, approach ganito, no? And I know a lot of questions have been asked and pareho tayo hindi psychologist, pero kayo, veteranong nasa policy, ano na kayo, nag-observe kayo ng government official. Anong tingin niyo dito sa naging, well, without speculating, no? Dito sa naging, nabasa niyo naman yung mga accounts, anong tingin niyo dito sa naging action ni Yusik Cabral? Of course, nasa cases ng ganitong kontrobersya, may ng account wakil ng Baguio, hindi pa malinaw ngayon kung bakit siya pupunta ng Baguio. At talagang dalawang beses pa niyang sinabihan yung driver na sandali lang, parada mo muna dyan
whatever, for whatever reason, no? Magme-meditate, mag-observe, maghihinga. Anong basa mo sa ganyang actuation ng isang public official at the center of this myth, Prof. Roland? Well, marami siyang alam. Yun ang malabas. Oo. Dahil sa kanyang posisyon, at saka dahil sa posisyong yun, central personality. Sabihin dito at dito rin sa investigasyon. In fact, meron siyang mga ilang informasyon na nailabas na tumutukoy sa ilang mga anomalya na nangyari, no? Halimbawa, yung nabanggit niya sa isang distrito lang sa Davao, last 2 years ni Pangulong Duterte, halos 51 billion, no? Ilaan, isang distrito lang, tapos napakaraming 130 projects, no? Big and small projects, no? So marami siyang alam at marami pa siyang pwedeng Ba't kaya sabihin nagpakamatay yan? kanyang testimonya. Pero para sa akin, importante yung yung ebidensya eh. Busters Kasi niya, lahat siyang lahat din yung dalawa. merong paper trail or digital trail. Isa sa Harvard. Tama po. At mahirap din naman nga na kasi puro speculation Engineer. na magtahi-tahi tayo agad dun sa mga parang moment. May doctorate siya sa engineering. Na nangyari. Talaga lang medyo, well, kahit siguro ordinaryong tao, Prof, no? Magtataka ho rito kasi ang sabi rin ng mga authority at even sa testimony ng driver, wala namang suicidal tendency. Civilian. Wala naman, hindi naman siya agitated. Well, we do not know nga sa tao kung anong kanyang loob-loob. Pero I-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala po. This is John pa rin, The Filipino Channel, ang inyong lingkod. Paalam po.